Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang kauna-unahang miyembro natin. Shout out sa iyo, Pepperoni. Maraming salamat sa pagsali ng membership natin at sa patuloy mong pagsuporta. Sa loob ng bakuran ng palasyo ng ating bida, kung saan ang bawat patak ng pawis ay nagtatago ng dambuhalang sining ng Nine Depths Demonic Arts, nagpapatuloy ang isang pagsasanay na puno ng misteryo. Sa isang sulok, hindi maalis ni Ju Soyuon ang kanyang mapanuring mga mata habang pilit na inaanalisa ang bawat galaw ng ating bida. Wika ni Sorayang habang hinihingal sa pagod, "Phew. Tama na muna to sa ngayong araw." Wika ni Ju Soyuon sa kanyang isip, "Yun na yun? Ganoon kabilis siyang hihinto? Hindi man lang siya mukhang pagod. Inakala ko na ang isang master ng Ultimate Demon ay sasailalim sa hindi mabilang na pagsasanay. Kuntento na ba siya sa ganitong level ng tindi?" Nagtanong si Sorayang sa kanyang katulong, "Anghua, gusto mong kumain?" Sagot ni Anghua, "Opo, Young Lord." Lumingon ang ating bida sa kanyang nakababatang kapatid at nagtanong, "Hoy, gutom ka ba? Babalaan kita, napakasarap naming magluto ng pagkain rito." Tahimik lang si Ju Soyuon na tila walang narinig. Sabi ng dalaga sa kanyang isip, isa lang itong normal na feast routine. Mapandaya. Pero wala dapat sa mga yon ang makakapagod sa kanya ng ganito. Kaya bakit? Ngunit sa gitna ng pagtataka, biglang napansin ng ikalimang young lady ang isang detalye na lumalagpas sa normal na paningin. Literal na napatigil ang kanyang utak nang tumingin siya sa sahig ng training ground. Wika ni Ju Soyuon sa kanyang isip, ang mga yapak ng paa. Ang kanyang paggalaw ang kanyang sinasanay, hindi ang kanyang mga kamao. Hindi ko mabasa ang kanyang direksyon, at kung nakatutok ba siya sa opensa, depensa, o pareho. Isipin mong na mayroong palang ganitong klaseng movement technique. Agad na lumipat ang eksena sa hapagkainan, kung saan ang bango ng mga putaheng inihanda ni Anghua ay sapat na para pawiin ang pagod ng sinumang mandirigma. Sa harap ng pagkain, ang ating Demon King ay muling nagpakita ng kanyang relax na side kasama sina Dongpil, Anghua at ni Ju Soyuon. Wika ng ating bida, ang pagkain ni Anghua talaga ang pinakamagaling. Marahil ito ang pinakamasarap sa buong cult, tama? Sumang-ayon naman si Dongpil, "Tunay nga po, napakasarap." Sabi ni Sorayang nang may pang-aasar, "Oh, namumula na naman ang mukha ni Anghua." Sumagot si Anghua, "Huwag niyo po akong asarin." Nag-ayang muli ng sparring ang ating bida, Dongpil, isa pang round pagkatapos nating kumain. Sagot ni Dongpil, "Ikinararangal ko po." Pinaalalahanan ng ating bida si Anghua. Wika nito, saka, "Anghua, hindi na kailangang maglagay ng pinakulo ang karne sa paligid. Hindi na nito maibabalik si Goldie." Nagtanong ang katulong habang nag-aalala, "Ano? May nangyari po ba kay Goldie?" Paliwanag ni Sorayang, "Huwag kang mag-alala. Nagpapakasaya lang sila habang umaakto na parang mythical creature sa kung saan. Malamang ay mas mahaba pa ang itatagal ng buhay nila kaysa sayo." Mangiyak-ngiyak si Anghua sa lungkot dahil namimiss na nito si Goldie. Napabuntong hininga si Anghua habang inilalarawan sa kanyang isip ang pagyakap sa malambot at cute na maliit na fox na si Goldie. Para sa kanya, ang alagang ito ay bahagi na ng kanilang maliit na pamilya sa palasyo. Ngunit sa kabila ng tawanan at asaran tungkol kay Goldie, isang dambuhalang obserbasyon ang kasalukuyang bumubuo sa isipan ng ikalimang young lady habang pinagmamasdan ang pakikitungo ng ating bida sa kanyang mga tauhan. Habang nangyayari ito, hindi maalis ni Ju Soyuon ang kanyang tingin kay Sorayang. Sabi ni Ju Soyuon sa kanyang isip, walang boundary. Itinatrato niya ang kanyang guard at ang kanyang katulong na parang mga kaibigan. Isang bagay na napaka-unique sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Karaniwan na ang mga tagapagmana ay naglalagay ng dambuhalang pader sa pagitan nila at ng mga mababang miyembro, ngunit ang ating bida, na ayon kay Gugo ay may pusong hindi kabilang sa mundo ng mga demonyo, ay iba ang galaw. Biglang binaling ni Sorayang ang kanyang atensyon sa henyong disipulo. Wika ng ating bida, "Ano na, may nakuha ka bang insight? Sabi mo gusto mong manood at matuto. May nakuha ka ba?" Maikling sagot ng dalaga, "Wala pa." Nagpaliwanag ang ating bida habang kumakain, "Siyempre, ang pag-unawa ay may katuturan lang kapag natuklasan mo ito mismo. Pero wala nang mas lulubha pa sa pag-aaksaya ng oras, kaya babalaan kita na magiging pareho lang yan." Nagtanong si Ju Soyuon nang may pagtataka, "Pareho lang?" Sagot ni Sorayang, "Hindi ito dahil sa pagkakaiba ng skill.
Sa ngayon, mahihirapan kang tukuyin ang iyong problema, kahit sino pa ang panoorin mo. Nagtanong ang dalaga dahil hindi nito maintindihan, bakit naman? Sabi ng ating bida, bakit? Dahil sa iyong katigasan ng ulo. Muling nagtanong ang dalaga, ang ibig mo bang sabihin ay ang aking drive para sa martial arts? Dito pinaliwanag ng ating bida kung bakit mahihirapan si Ju Soyuon sa pag-angat ng kanyang antas. Wika ni Sorayang, hindi, ang ibig kong sabihin ay ang paniniwala na tanging ang sarili mong mga pamamaraan lang ang tutulong sa iyo na mag-improve ng pinakamabilis. Ang katigasan ng ulo sa likod ng paniniwalang yan. Hindi ko sinasabi na sakuan mo ang iyong mga methods, pero hindi ito palaging ang tama para sa lahat. Literal na napatigil ang ikalimang young lady. Ang kanyang sining na ayon sa Demon Lord ay masyadong restricted, ay kasalukuyan ng hinuhubaran ng ating bida. Ngunit sa loob ng isip ni Soyuon, pilit pa ring pumapalag ang kanyang prinsipyo. Sabi ni Ju Soyuon sa kanyang isip, nagmamagaling raw ako tungkol sa sarili kong mga pamamaraan. Imposible. Nag-e-ensayo ako hanggang sa mapagod, at nagpapahinga ng sapat para makarecover. Anong mali roon? Hindi alam ni Soyuon na ang ating bida ay nakikita ang bawat bitak sa kanyang pundasyon. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang malupit na aral na nagmula sa kanyang karanasan bilang isang ultimate demon master. Wika ng ating bida, ang ibig kong sabihin, mayroon ka bang sinumang nakakausap ng heart-to-heart tungkol sa martial arts? Nagdududa ako kung meron, tama ba? Bawat martial artist ay may sariling methodology. Kung hindi mo tatanggapin na gumagana ang mga ito, at pag-iisipan kung bakit, hindi ka kailanman uunlad. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangang sabihin to sa iyo. Ilang batang talento sa tingin mo ang nakatamo ng pag-unawa sa iyong level? Pusta ko, 5 o mas kaunti pa. Isang dambuhalang sampal ng realidad. Sumagot si Ju Soyuon, hindi ako maaaring makuntento sa paliwanag na yan. Wika ng ating bida habang humahakbang palayo, kung ganoon, palawakin mo ang iyong pananaw. Sabi ng dalaga sa kanyang isip, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Na ang isip ko ay masyadong matigas. Naniniwala ako na mayroon akong flexible na isip pagdating sa martial arts, kaya ano ang nagpapaiba sa atin? Habang malalim ang iniisip ni Soyuon, ang matalas na pandaman ng ating bida, ay biglang may naramdamang anomalya sa paligid. Ang tigre ay pormal nang nakatunog sa isang pusang gala. Tinawag ni Sorayang ang kanyang tapat na bodyguard, Dongpil. Sumagot si Dongpil habang hinahanda ang kanyang sandata na tila alam na nito ang ipag-uutos, ano po yun, young lord? Binitawan ng ating bida ang utos habang nanlilisik ang mata, hulihin mo sila. Sa itaas ng isang dambuhalang puno sa labas ng training ground, isang espiya ang lihim na nagmamasid. Ito ay walang iba kundi si Jae Huan, ang assistant na ipinadala ng ikalawang young lord na si Guan Pyong upang tiktikan ang bawat galaw ng ikalimang young lady. Wika ni Jae Huan, hindi lang pagsasanay, kundi pati sa pagkain din ay magkasama sila. Bulong ng espiya sa kanyang isip, tama ang payo ng Lord na bantayan ang ikalimang disipulo. Kung magsasama sila ng puwersa sa anumang dahilan, magiging istorbo ito. May napansin ng espiya habang nagmamasid. Sabi ni Jae Huan, nawawala ang dilaw na gorilya. Saan siya pumunta? Bago pa man makakurap ang espiya, isang malamig na talam ng espada ang biglang dumapo sa kanyang leeg. Isang dambuhalang bilis na hindi kayang sabayan ng ordinaryong mandirigma. Literal na nagulat ang espiya. Wika ni Dongpil, huwag kang gagalaw. Nanginginig ang katawan ng espiya habang nag-iisip ng paraan na makatakas. Sabi ni Jae Huan sa kanyang isip, langya. Babala ni Dongpil habang hawak ang kanyang espada, ito ang lugar ng pangatlong disipulo. Ang lakas ng loob mong tiktikan ang young lord? Sabi ni Jae Huan sa kanyang isip, wala nang ibang paraan. Sa isang desperadong hakbang, may dinukot si Jae Huan sa kanyang damit at biglang sumabog ang isang makapal na usok. Isang dambuhalang pagsabog ng lason para makatakas. Nagulat si Dongpil sa bilis ng pangyayari. Napasigaw ang tapat na bodyguard, isang poison bomb. Ginamit ni Jae Huan ang usok upang tumalon at tumakas ng mabilis. Sabi niya sa kanyang isip, naku, ngayon ay lalala na ang mga bagay na ito. Pero ayos lang, kung mahuli man ako at mabanggit ang pangalan ng young lord, ngunit bago pa man tuluyang lumapag ang espiya, ang ating bodyguard ay mabilis na humabol.
Isang malupit na hampas sa likod ang tumama kay Jae-hwan bago pa siya makatuntong sa lupa. Literal na bumulusok at gumulong ang espiya sa sahig habang inihahanda ni Dongpil ang kanyang porma ng pag-atake. Napadaing sa sakit ang espiya. Sabi ni Jae-hwan sa kanyang isip, nakatakas siya sa poison mist ng ganoon kabilis. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung itataas ko ang aking martial energy ngayon, ngunit sa mismong sandaling yun, isang dambuhalang pressure ng chi ang biglang bumagsak mula sa malayo. Ang ating bida, na naglalakad palapit sa labanan, ay nagpadala ng kanyang nakatutulig na enerhiya upang selyuhan ang kapalaran ng espiya. Isang matayog na realm na nagpatahimik sa buong paligid. Kumunat ang noo ng espiya sa tindi ng pressure. Sabi ni Jae-hwan sa kanyang isip, hindi ko magamit ang aking enerhiya. Hindi ako makagalaw. Literal na naging estatwa si Jae-hwan sa ilalim ng dambuhalang chi ni Sorayang. Ang tigre ay hindi na kailangan pang lumapit upang pasukuin ang kanyang biktima. Bitbit ang kanyang dambuhalang espada, formal nang lumapit ang ating Demon King sa espiyang kasalukuyang nakahandusay at hindi makagalaw sa ilalim ng kanyang nakatutulig na chi. Wika ng ating bida habang naglalakad, binabalaan kita ngayon, hindi ko gustong nagsasalita ng marami. Ang iyong affiliation, pangalan, at kung bakit ka handang makipagsapalaran sa paggamit ng poison bomb para tumakas. Isuka mo ang lahat ng iyong mga sekreto. Hindi makapaniwala ang espiya sa mga nangyayari. Sabi ni Jae-hwan sa kanyang isip, ang aking energy core ay nakaselyo. Hindi ako makagalaw kahit isang muscle. Posible ba ito sa pamamagitan lang ng pagpapalabas ng kanyang enerhiya? Paano? Hindi makapaniwala ang espiya sa tindi ng matayog na realm na nasa harap niya. Ayon sa ating mga sources, si Sorayang ay opisyal ng lumalapit sa konsepto ng isang tunay na demonyo, kaya naman ang paglabas pa lang ng kanyang enerhiya ay sapat na para pasukuin ang sinumang mababa ang antas kaysa sa kanya. Dagdag pa ng ating bida, yan kung gusto mong makalabas ng buo. Matapos makuha ang impormasyon, hinarap ng ating bida ang ikalimang young lady na si Ju So-yoon. Isang dambuhalang katotohanan ang ibinunyag tungkol sa ikalawang young lord na si Gwan Pyong. Wika ng ating bida, Gwan Pyong, ang ikalawang young lord, ang pagiging mabait sa kanyang kapatid ay ayos lang, pero ang magpadala ng isang katulong para magmasid sa kanya ay medyo nakakakilabot. Napakasikat mo talaga, hindi ba? Walang reaksyon ang dalaga, tahimik lang na nakikinig. Dagdag pa ni Sorayang, alam mo kung saan nakatira si Gwan Pyong, tama? Magkakaroon tayo ng isang pag-uusap. Sumagot si Ju So-yoon, hindi ko kailangan ng anumang tulong. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Nilulutas ko ang sarili kong mga problema. Matigas ang paninindigan ng ikalimang disipulo, ngunit ang ating bida, na kilala sa pagiging diretso at lohikal, ay agad na bumitaw ng kanyang rason. Wika ni Sorayang, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ka na naman. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa akin. Nabigla ang dalaga. Nag-a-assume na naman. Gulat na tanong ni Ju So-yoon, ano? Sumagot ang ating bida, ang paniniktik sa iyo. Problema mo na yun pero nagdulot siya ng gulo sa aking mga teritoryo. Ang guard ko ay inatake. Siya ang nagsimula nito, kaya hindi lang ako pwedeng manahimik ng ganito, hindi ba? Wika ng bida sa kanyang isip, ang Jae-hwan na lalaking yun kanina. Wala siyang negative energy kahit kaunti. Positive energy lang. Kahit may demonic arts, hindi siya dapat makagalaw sa ganitong imbalance. Lubos din siyang limitado sa enerhiya na maaari niyang gamitin, higit pa. Sa kabila ng mayroong isang bagay na mali. Isang misteryong dapat pang busisiin. Ngunit para sa ating bida, ang oras ay mahalaga dahil ang kanyang misyon sa Northern Sea ay malapit na. Mabilis niyang tinawag ang kanyang tapat na bodyguard na si Dongpil. Tanong ni Sorayang, Dongpil. Gaano pa katagal bago ang araw na sinabi kong aalis ako? Sumagot si Dongpil, 3 araw na lang po ang natitira. Wika ni Sorayang nang may ngiti, sige. Sapat na yan. Guguhit muna ako ng ilang bagay sa mukha ng creepy na yan bago ako umalis. Samantala, matapos ang pangyayari, lumipat ang eksena sa Marangyang quarters ng ikalawang young lord na si Gwan Pyong. Doon, ang espiyang si Jae-hwan ay kasalukuyang nakayuko at nanginginig sa takot matapos ang kanyang nabigong misyon sa kamay ni na Sorayang at Dongpil. Wika ni Jae-hwan, pakiusap, patayin niyo na po ako. Sabi ni Gwan Pyong habang nakatingin sa bintana, isang kaluwagan ito. Nagtaka si Jae-hwan.
Dagdag pa ni Guan Pyong, nagbalik ka nang walang masyadong sugat. Sapat na yun, hindi na kailangang mag-alala ng husto. Kahit maliitin ko man ito o ibaling ang mga paratang, isa ka sa mga tauhan ko. Dahil hindi mo naman binunot ang iyong espada, hindi ito magdudulot ng malaking problema. Sumagot si Jae-hoan, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para masiguradong hindi na ito mangyayari muli. Sabi ni Guan Pyong na tila tapat sa kanyang mga tauhan, naniniwala ako sa iyo. Dahan-daang lumakad si Jae-hoan palabas, habang si Guan Pyong ay nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang tauhan habang lumalabas ng gate. Ngunit sa likod ng kanyang banayad na mukha, isang dambuhalang kalupitan ang biglang sumilay. Wika ni Guan Pyong, gawin ang lahat ng iyong makakaya. Masyado na itong huli para riyan. Inisip ko na nakahanap na ako ng taong may utak, pero napatunayan niya lang ang sarili niyang kawalan ng halaga. Kung sabagay, ang isang ito ay tumagal ng mas matagal kaysa sa iba. Isang panghihinayang, sabi ni Guan Pyong sa kanyang isip habang nanlilisik ang mata sa galit, ang pangatlo at ang ikalima. Talaga bang nagkaroon na sila ng damdamin sa isa't isa? Isang dambuhalang espekulasyon na yayanig sa Succession War. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang pag-iisip, biglang pumasok ang isang bantay na tila hinahabol ang kanyang hininga. Sumigaw ang gwardya, "Young Lord." Nagtanong si Guan Pyong, ano yun? Wika ng gwardya, ang pangatlong Young Lord ay nandito na po. Sabi ni Guan Pyong sa kanyang isip, dumating na siya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa inakala ko. Wika ni Guan Pyong sa kanyang tauhan, papasukin siya sa gate. At sabihin mo sa kanya na maghintay ng 1 oras. Nagtaka ang gwardya at nilinaw ito, 1 oras po. Sumagot si Guan Pyong habang nanlilisik ang mga mata, tama ang narinig mo. Eksaktong 1 oras. Sa isang tagong bahagi ng cult, isang dambuhalang anomalya ang kasalukuyang nagaganap. Literal na nayanig ang buong paligid habang ang pintuan ng Demon Chamber ay nanginginig sa tindi ng presensyang nagmumula sa loob. Wika ng isang gwardya, naramdaman mo ba yon? Isang nakatutulig na enerhiya ang tila handa ng sumabog. Isang presensya na matagal nang nanahimik ang biglang nagparamdam ng isang enerhiyang yayanig sa pundasyon ng Succession War. Sumagot ang isa pang gwardya, oo. Isang napakatinding demonic pulse mula sa Third Guarding Demon Chamber. Literal na nayanig ang buong pasilidad. Ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga habang ang enerhiya mula sa loob ay pilit na kumakawala. At sa isang pikit mata, boom! Sumabog ang dambuhalang lock na nagtitirintas sa pintuan. Sumigaw ang gwardya sa gulat, naku hindi. Ang selyadong lock na binalot ng martial energy ay nawasak. Usok at alikabok ang bumalot sa paligid habang dahan-daang bumubukas ang pintuan ng piitan na ilang taon nang nakasara. Isang figura ang dahan-daang humakbang palabas mula sa kadiliman. Ngunit sa halip na isang marangal na mandirigma, isang lalaking mukhang pulubi ang bumungad sa kanila. Tanong ng estranghero, tag-init na ba? Madungis ang kanyang suot at punit-punit ang mga tela, ngunit ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay hindi mapagkakamalan. Ang mga bantay ay literal na napaluhod sa tindi ng presensyang kanilang nasasaksihan. Wika ng isang gwardya, kung ito ang Third Guarding Demon Chamber, kung ganoon ang lalaking lumabas ay, sumagot ang isa, oo, ang lalaking pinakamalapit sa pagiging susunod na pinuno. Isang dambuhalang revelasyon, matapos ang ilang taon ng meditasyon at pagsasanay sa loob ng pinakamahirap na chamber, ang halimaw na unang itinalaga bilang tagapagmana ay formal nang nagbalik. Wika ng estranghero, maganda ang hangin. 3 taon na rin pala ang lumipas. Sumigaw ang gwardya, ang dakilang Young Lord ng Divine Cult, Heavenly Demon Divine Cult Great Young Lord, Jin Guanyong. Ang pagbabalik ni Jin Guanyong ay isang dambuhalang kidlat na tatama sa lahat ng disipulo, lalo na sa ating bida na si Sorayang. Sa harapan ng marangal at tahimik na tirahan ng ikalawang Young Lord, nagpapatuloy ang tensyonadong paghaharap na yayanig sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng cult. Ang ating bida na si Sorayang ay formal nang pumasok sa teritoryo ni Guan Pyong upang hanapin ang katarungan para sa gulong nangyari sa kanyang palasyo. Bago ang lahat, balikan muna natin ang sinabi ni Dong Pil tungkol sa ikalawang Young Lord kahapon. Wika ni Dong Pil, ang ikalawang Young Lord ay kilala sa pagiging direkta. Kilala rin siya sa pagiging napakagalante sa kanyang mga tauhan, maging ito man ay pagsuporta sa kanyang mga subordinate o sa kanilang mga pamilya. Sa kasulukuyan, nakaupo si Sorayang sa isang silid.
Wika ng ating bida sa kanyang isip base sa kanyang tirahan, mukhang hindi siya si Kim. Hindi siya tunog masamang tao base sa sinabi sa akin ni Madong Pil. Pero ang kumuha ng espiya para kay Ju Soyuon, hindi ito tugma sa mga narinig ko tungkol sa kanya. Pero hula ko ang pagiging galante ay hindi nakakahadlang sa paghahangad ng kapangyarihan. Nakapagtataka. Malinaw ang kanyang presensya kanina lang, pero bigla itong nawala. Pumasok ba siya sa isang ganap na saradong lugar o kung ano? Ginamit ng ating bida ang kanyang matalas na pandama. Bilang isang master na nakaabot na sa Ultimate Demon Realm, sinuri ni Sorayang ang bawat sulok ng paligid upang hanapin ang naglalahong presensya ng kanyang kapatid. Wika ng ating bida sa kanyang isip, maging sa aking pandama o chi, kailangan ng daloy ng hangin para matukoy ang presensya ng isang tao. Kung nasa isang ganap na selyadong lugar siya, maging ang pagiging nasa Ultimate Demon Realm ay hindi makakatulong. Siguradong lumabas na siya muli. Mas malapit na ang kanyang presensya ngayon. Napakahusay ng kanyang movement techniques. At sa isang pikit mata, ang pinto ay bumukas. Ang ikalawang Young Lord ng Heavenly Demon Divine Cult, si Guan Pyong, ay formal nang pumasok sa silid ng may banayad ngunit seryosong mukha. Bati ni Guan Pyong, matagal-tagal na rin pala. Huli ba tayong nagkita noong Great Conference? Dahan-daang umupo si Guan Pyong sa tapat ng ating bida. Sa gitna ng katahimikan, inobserbahan niya ang tasa ng tsaa na nasa harap ni Sorayang. Wika ni Guan Pyong, mukhang hindi mo masyadong nagugustuhan ang tsaa. Dapat ba akong humingi ng alak sa halip? Ngunit ang bida ay hindi naparito para sa pakikipag-inuman. Nagpatahimik sa buong silid. Wika ni Sorayang, mayroon akong tanong. Anong nangyari? Tahimik lang si Guan Pyong na tila walang alam sa nangyayari. Isang dambuhalang tapatan. Ang kuryosidad sa mga mata ni Guan Pyong ay sinalubong ng nakatutulig na presensya ng ating bida. Ngunit sa gitna ng usapan, isang dambuhalang obserbasyon ang binitawan ng ating Demon King na si Sorayang. Wika ng ating bida, nung una akong pumasok sa gusaling ito, ang chi aura mo ay nasa antas ng isang Supreme Peak martial artist. Pero ang chi mo ay higit pa sa dumoble sa nakalipas na isang oras. Hindi rin ito basta-basta ginawa. Kumain ka ba ng superfood sa huling oras na yan o ano? Literal na napatigil si Guan Pyong sa tindi ng obserbasyon ng ating bida. Hindi niya akalain na mapapansin ni Sorayang ang dambuhalang pagbabago sa kanyang enerhiya sa loob lang ng maikling panahon. Wika ni Guan Pyong habang tinatago ang inis, napakahusay. Gayunpaman, maraming martial art techniques na hindi mo alam, maging sa mundo at sa loob ng Divine Cult. Sigurado akong mapagtatanto mo rin yan mamaya. Wika ng bida sa kanyang isip ng may pagyayabang, ano? Alam ko ang libu-libong martial art techniques mula orthodox hanggang unorthodox hanggang demonic arts. Isang dambuhalang kumpiyansa mula sa ating bida na may taglay na karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay bilang hari ng mga assassin. Ngunit agad niyang ibinaling ang usapan sa totoong pakay ng kanyang pagbisita. Sabi ng ating bida, tingin ko, hindi yan importante. Sigurado akong alam mo kung bakit ako narito. Agad na sumagot si Guan Pyong, malamang dahil nagkamali ang aking tauhan. Isang diretsahang pag-amin mula sa ikalawang Young Lord. Ngunit bago pa man makabuelo ang ating bida para sa kanyang katarungan, sinalag na agad ito ni Guan Pyong ng isang nakakalitong pahayag. Sumagot ang ating bida, kung ganoon, magiging mabilis ito. Pero mabilis na pinutol ni Guan Pyong ang sinasabi ng ating bida at winika, napadpad ka sa maling lugar. Nagulat si Sorayang, ano? Paliwanag ni Guan Pyong, kung si Soyuon ang pumunta sa akin, mauunawaan ko pa. Pero hindi ikaw ang aking target. Literal na kumunot ang noo ng ating bida. Para sa ating bida, ang seguridad ng kanyang mga tauhan at ang pambabastos sa kanyang palasyo ay hindi basta-basta mapapalampas, lalo na't ang kanyang guard na si Dong Pil ay muntik nang madamay sa gulo. Wika ni Sorayang, ang tauhan mo ay gumawa ng gulo at nagpasabog ng poison bomb. Ang aking personal guard ay muntik nang masugatan. Sa tingin ko ay sapat na itong dahilan para pumarito ako. Sagot ni Guan Pyong na tila tapat at totoo, hihingi ako ng paumanhin para doon. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, hihingi ng paumanhin. Hindi yan isang bagay na madaling gawin ng isang miyembro ng demonic cult. Malalaman ko rin kung totoo siya kung itutuloy ko ito. Isang pambihirang galaw para sa isang demonyo.
Sinusubukan ni Sorayang na basahin ang kaibuturan ng kaluluwa ng kanyang kapatid habang nagpapatuloy ang usapan sa gitna ng umuusok na tsaa. Ngunit si Guan Pyong ay tila may iba pang nais ipahiwatig. Wika ni Guan Pyong habang nagsasali ng tsaa, uulitin ko. Hindi ikaw ang hinahabol ko. Kaya hindi mo kailangang maging mapusok sa akin. Uminom ka ng tsaa at... Biglang sumagot si Sorayang at sinabi, kapangyarihan ang hinahabol mo. Tinarget mo ba ang ikalima dahil mas bata siya? Kung hindi naman yan ang kaso, may gusto ka ba sa kanya? Literal na nangunot ang noo ni Guan Pyong. Ang kanyang pagiging straightforward at galante ay tila sagad na sa limitasyon dahil sa mga hirit ng ating bida. Sumagot si Guan Pyong nang nakasimangot. Sinubukan kong maging pasensyoso, pero hindi mo ako hinahayaan. Hindi ko sasabihin na umayos ka ng pananalita, pero kailangan mo ba talagang gawin ganito hindi komportable para sa ating dalawa? Sumagot ang ating bida ng may awtoridad, hindi yan ang gusto kong marinig na sabihin mo. Anong masama sa paggawa ng mga bagay na hindi komportable? At sa isang pikit mata, pinakawalan ni Sorayang ang kanyang chi. Isang dambuhalang pressure na nagmula sa kanyang perpektong 9 depths demonic arts ang bumalot sa buong silid. Dagdag pa ni Sorayang, marahil ay tina-target kita katulad ng pag-target mo sa ikalima. Naisip mo na ba yon? Hindi rin nagpatalo ang ikalawang Young Lord. Agad din siyang nagpakawala ng kanyang enerhiya upang salubungin ang hamon ng ating bida. Isang tapatan ng dalawang dambuhalang puwersa ang naganap sa gitna ng silid. Nagtanong si Guan Pyong na nanlilisik ang mga mata, sa tingin mo ba ay kaya mo akong tapatan? Napangiti ang ating bida na may kumpiyansa. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para dumoble ang chi mo ng ganito kabilis, pero ang martial arts mo ay hindi nakasabay sa pagtaas ng iyong chi. Iyan ang dahilan kung bakit hindi mo masukat ng tama ang iyong mga kalaban. Dito na binitawan ni Sorayang ang kanyang buong lakas. Ang buong lakas ng chi ng isang tunay na demonyo ay sumabog sa paligid, na nagresulta sa isang dambuhalang chi wave na yumanig sa mga pader ng gusali. Literal na napatulala si Guan Pyong sa tindi ng pressure na nagmumula sa ating bida. Gulat na wika ni Guan Pyong sa kanyang isip, ang chi wave na ito. Literal na nanlaki ang mga mata ni Guan Pyong. At bago pa siya makabawi, marahas na nilapag ni Sorayang ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesang bato. Wika ng ating bida, sinabi mo bang hindi kita kayang tapatan? Sabi ni Guan Pyong sa kanyang isip habang pinagpapawisan ng malamig na pawis, dinidikdik niya ang mesa gamit lang ang kanyang core energy. Ito ay isang kakaibang antas ng inner energy manipulation. Wika ni Sorayang habang pinapakita ang kanyang tunay na lakas, kailangan ko bang ipakita sa iyo dito mismo kung ano ang itsura ng tunay kong kapangyarihan? Ngayong naisip ko na, may isa pang hangal na sumubok na hadlangan ako dahil naging masyado siyang mayabang. Isang nakakangilabot na eksena ang naganap. Gamit ang kanyang hubad na kamay, formal na inukit ni Sorayang ang isang pangalan sa ibabaw ng matigas na lamesang bato, isang babala na nagmula sa kanyang madugong kasaysayan sa Succession War. Binasa ni Guan Pyong sa kanyang isip ang sinusulat ni Sorayang, Hong Yumon. Ang pangalan ng pang-apat na disipulo na binugbog at inilagay ng ating bida sa gitna ng buhay at kamatayan ay nakatala na ngayon sa lamesa ni Guan Pyong. Isang dambuhalang selyo ng kamatayan. Habang nakatitig ng napakamalamig sa inukit na pangalan ni Hong Yumon, ay binitawan ang pinakamabigat na banta na yayanig sa pride ni Guan Pyong. Banta ng ating bida, gusto mo bang magtapos na katulad niya? Kasabay ng kanyang mga salita, biglang nagpakawala ang ating bida ng isang dambuhalang pagsabog ng chi mula sa kanyang kamay. Sa isang pikit mata, ang matigas na lamesang bato ay literal na nawasak at nagkapira-piraso sa tindi ng presensya ng ating Demon King, wika ni Guan Pyong sa kanyang isip na hindi makapaniwala sa nasasaksihan, hindi maaari. Siya ay nakaabot na sa Ultimate Demon Realm. Literal na tumigil ang mundo sa tindi ng mga pangyayari. Dagdag pa ni Guan Pyong sa kanyang isip, Ultimate Demon Realm sa ganyang edad, tunay ngang kahanga-hanga. Pero hindi ito ang oras para mamangha. Kung maglalaban kami, tiyak na matatalo ako. Isang dambuhalang realisasyon para sa ikalawang Young Lord. Matapos makita ang antas ng kapangyarihan ng ating bida, formal nang ibinaba ni Guan Pyong ang kanyang nangangalit na aura. Wika ni Guan Pyong habang pinapakalma ang kanyang sarili, hindi ko inakala na naabot mo na pala ang Ultimate Demon Realm. Sumagot si Sorayang, sinwerte lang ako.
Tugon ni Guan Pyong habang pinupuri ang ating bida, ang swerte ay hindi lahat sa buhay. Sigurado akong nag-ensayo ka ng mabuti habang ang iba ay hindi nakatingin. Kamangha-mangha. Wika ng bida sa kanyang isip, ano? Pinupuri niya ba ako ng tapat? Dito na nagbago ang timpla ng pakikitungo ng ikalawang Young Lord. Alam niyang hindi niya kayang tapatan ang ating bida sa kasalukuyang niyang lakas. Wika ni Guan Pyong, paumanhin. Akala ko sa aming magkakapatid, ako ang pinakamalakas matapos ang panganay. Pero ikaw pala ang pinakamalakas. Gayunpaman, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari sa iyong personal guard. Mauunawaan na hindi maganda ang pakiramdam mo tungkol doon. Gaya ng sinabi ko kanina, babawi ako sa iyo. Sumagot ang ating bida nang hindi umaalis sa kanyang kinauupuan, mukhang ayaw mo na makipaglaban. Sabi ni Guan Pyong habang tinatago ang takot, paano ko magagawa yon? Napakalayo na ng antas ng iyong kakayahan kaysa sa akin. Ang ganyang klaseng agwat ay hindi basta-basta mapupunuan ng karanasan o mga trick. Wika ng ating bida sa kanyang isip, may tiwala siya sa sarili pero hindi mayabang. Mabilis niyang kinikilala na mas mahina siya at alam niya kung kailan aatras. Ang kanyang martial arts ay sapat na para maging disipulo ng Demon Lord, pero mature din siyang tao. Nagkamali ba ako? Akala ko naging mas malakas siya sa pamamagitan ng pagsipsip ng inner energy at life essence ng kanyang tauhan na si Jae Huan, ngunit ngayong kausap ko na siya, hindi siya mukhang taong gagawa ng ganoon. Isang dambuhalang pagbabago sa pananaw ni Sorayang, habang ang ating bida ay formal nang kinilala bilang ang pinakamalakas sa mga disipulo, matapos ang panganay. Hindi papayag ang ating Demon King na basta-basta na lang palampasin ang pambabastos sa kanyang palasyo at ang pag-atake sa kanyang tauhan. Tanong ng ating bida habang dahan-daang tumatayo, maghihingi ka lang ba ng paumanhin gamit ang mga salita? Sumagot si Guan Pyong, mayroon ka bang gusto? Sabi ni Sorayang, napakasakim ko na tao, kaya kukunin ko ang kahit ano. Pero hindi ako magiging sakim ngayong araw. Muling nagtanong si Guan Pyong, ano ang gusto mo? Inilatag ng ating bida ang kanyang demand, isang paghingi ng paumanhin mula sa taong responsable sa insidente. Nanliit ang mga mata ni Guan Pyong sa gulat. Tanong pa nito, ang ibig mong sabihin ay hindi sapat ang paumanhin ko? Sumagot si Sorayang habang naglalakad papunta sa pinto, syempre hindi. Ang taong may kasalanan ang dapat managot. Nakakaantig na handa kang pasanin ang responsibilidad na yon, pero hindi ko talaga ito gusto. Sabi ni Guan Pyong, ako ang nag-utos sa aking subordinate. Sa madaling salita, ang paumanhin ko ang kailangan mo, hindi ang sa kanya. Pinaliwanag ng ating bida ang tungkol sa responsibilidad, kung ang personal guard ko ay namatay dahil sa poison bomb na pinasabog ng tauhan mo, inaasahan ko na papasanin mo rin ang responsibilidad. Pero bago yun, napatay ko na sana ang tauhan mo. Ganoon gumagana ang responsibilidad. Nagtanong si Guan Pyong habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Kailangan ba na maging ganoon? Hindi na nagpaawat si Sorayang at sinabi, wala nang dapat pag-usapan pa. Dalhin mo siya rito. Mas mabuting humingi siya ng paumanhin sa akin at sa guard ko pagkatapos. Literal na napatigil si Guan Pyong. Ang tigre ay hindi matitinag sa kanyang prinsipyo ng pananagutan. Alam ni Sorayang na ang pagdisiplina sa mga pasanggala ay nagsisimula sa pagpapakita ng tunay na kapangyarihan na hindi marunong makipagkompromiso. Sabi ni Guan Pyong sa kanyang isip habang nanginginig na sa galit, hindi ko inaasahan na ganito siya kawalang kompromiso. Pero hindi siya umaasta ng ganito para lang sa wala. Mayroon siyang skill at confidence para panindigan ang kanyang mga aksyon. At sa gitna ng katahimikan, isang dambuhalang alaala ang biglang bumalik mula sa kanilang kabataan. Isang aral mula sa Demon Lord na si Lee Cheonsang na tila naglalarawan sa kasalukuyang anyo ng ating bida na lumalagpas na sa limitasyon ng tao. Wika ng Demon Lord, ang mas nakakatakot kaysa sa karunungan ng langit ay ang martial prowess na walang karapat-dapat na katapat. Ang supreme martial prowess ay lumalagpas sa kapangyarihang pinansyal, taktika, at sitwasyon. Dahil wala silang kaaway, hindi sila maaari at hindi dapat kontrolin. Sila ay isang naglalakad na kalamidad, isang nakatutulig na katotohanan. Ang ating bida, na ayon sa Demon Lord ay opisyal nang lumalapit sa konsepto ng isang tunay na demonyo, ay ang mismong halimbawa ng lakas na hindi kayang hawakan sa leeg ng kahit sino.
Ang ikalawang Young Lord na si Guan Pyong ay formal nang na-realize kung anong klaseng halimaw ang nasa harap niya, isang nilalang na nakaabot na sa Ultimate Demon Realm sa murang edad. Sabi ni Guan Pyong sa kanyang isip, isang naglalakad na kalamidad. Iyan ang perpektong description para sa kanya. Mas nakakatakot kaysa sa anumang karunungan. Sa kalagayan ko ngayon, wala akong lakas o dahilan para tanggihan ang kanyang mapangahas na pag-uugali. Wika ni Guan Pyong, sige, tatawagin ko ang aking tauhan dito. Nabigla si Sorayang, oh? Dagdag pa ni Guan Pyong, pero umaasa ako na hindi na tayo muling magkikita ng ganito matapos mong makuha ang paumanhin gusto mo. Nagtanong ang ating bida, ibig mong sabihin, ayos lang siya. Hindi alam ni Guan Pyong na gusto lang malaman ni Sorayang kung pinarusahan nito ang kanyang tauhan sa kabila ng nagawa nitong pagkakamali. Hindi maunawaan ni Guan Pyong ang punto ng ating bida at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Sorayang, sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng paumanhin mula sa kanya. Gusto ko lang malaman kung ayos lang siya. Pero talaga palang dadalhin mo siya rito. Isang dambuhalang laro ng isip. Literal na pinaglalaroan ng ating Demon King ang ikalawang Young Lord upang masukat ang lalim ng kanyang karakter. Ang tigre ay hindi lang gumagamit ng lakas, kundi pati na rin ang psikolohikal na pressure na lumalagpas sa pangunawa ni Guan Pyong. Muling nagtanong si Guan Pyong ng may pagtataka, hindi mo kailangan ng paumanhin. Napakabastos mo ngayong araw, sinusubukan mo ba akong paglaruan? Casual lang na sumagot ang ating bida, hindi naman. Sinusubukan lang kitang dahan-daang itulak palabas ng kompetisyon dahil tayo ay magkaribal. Pinagpapawisan si Guan Pyong ng malamig na pawis sa tindi ng kanyang narinig, ano? Dagdag pa ni Sorayang, yan ang dahilan kung bakit sinusukat ko kung anong klaseng tao ka. Gusto kong malaman kung isa ka sa mga taong susubukang saksakin ako sa likod katulad ni Hong Yumon, ang bastardong yun. Kung isa kang tao na handang sumuko kung kinakailangan ng walang sama ng loob, kung ganoon ay wala na akong dahilan para manatili pa rito. Isang dambuhalang revelasyon. Binanggit ng ating bida ang sinapit ng pang-apat na Young Lord na si Hong Yumon, na matatanda ang binugbog at inilagay ni Sorayang sa gitna ng buhay at kamatayan. Dito na tuluyang sumabog ang natitirang pasensya ni Guan Pyong. Ang mga labi mula sa nawasak na mesa ay nagsimulang lumutang sa ere habang pinapakawalan niya ang kanyang nag-aapoy na chi. Wika ni Guan Pyong habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit, paano kung, ayaw ko. Nayanig ang buong gusali sa tindi ng bakbakan ng kanilang mga enerhiya. Ang ikalawang Young Lord ay tila hindi papayag na basta nalang mapatalsik sa trono ng walang laban, kahit pa alam niyang isang walking calamity ang kanyang kaharap. Sa isang pikit mata, pinakawalan ng tigre ang kanyang nakatutulig na presensya. Wika ni Sorayang habang pinapakawalan ang kanyang chi, kung ganoon, kailangan ko nang may gawin tungkol dyan. Hindi na nakatiis ang ikalawang Young Lord. Sa kabila ng takot sa Ultimate Demon Realm, ang kanyang pride bilang isa sa mga pinakamalakas na disipulo ay tuluyan ng sumabog. Sumugod si Guan Pyong ng may dambuhalang bilis at galit, handang itaya ang lahat para sa kanyang karangalan. Sigaw ni Guan Pyong habang mabilis na sumusugod para atakihin ang ating bida, maaaring naabot mo na ang Ultimate Demon Realm, pero may hangganan din ang aking pasensya. Ngunit bago pa man magpang-abot ang dalawang dambuhalang enerhiya, isang boses na parang galing sa kailaliman ng impyerno ang bumasag sa buong paligid. Isang presensya na sapat na para itigil ang tibok ng puso ng sinumang makakarinig. Tama na yan, literal na napatigil ang dalawang Young Lord sa gulat. Ang kanilang mga chi ay biglang naglaho na parang bula sa tindi ng pressure na dumating. Nanigas ang kanilang mga katawan sa gitna ng silid. Wika ni Jin Guanyong, ang mga martial siblings ay nagtipon-tipon matapos ang mahabang panahon, kaya ano itong klase ng pag-uugali na ipinapakita nyo? Dito na sumulpot mula sa mga anino ang tatlo pang disipulo kasama ang lalaking pinakakinatatakutan sa buong Succession War. Ang lalaking unang itinalaga at nominado bilang tagapagmana noon, at formal nang lumabas mula sa 3 taong meditasyon sa Demon Chamber, ang panganay na anak. Sabi ni Guan Pyong habang nanginginig ang boses, Kuya, maging ang ating bida ay nagtataka kung sino ang lalaking ito. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, Kuya? Hindi ko man lang napansin ang kanyang presensya hanggang sa makarating siya rito. Ang kanyang martial arts ay tunay na kamangha-mangha. Isang dambuhalang revelasyon. Ang Great Young Lord, ang panganay na anak ng Demon Sword Family,
ay formal nang nagpakita para bawiin ang kanyang trono. Dagdag pa ni Jin Guanyong, ipagpapatuloy niyo ba ang pag-arte ng ganito gayong hindi niyo ako nakita sa loob ng 3 taon? Ang yugto ng Succession War ay tuluyan ng nagbago. Sa pagdating ni Jin Guanyong, ang tigre na si Sorayang ay nahaharap na ngayon sa pinakamalupit at pinakamalakas na hadlang sa kanyang landas. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.